Sa video na ito mga ka-dreamers, ibabahagi ko sa inyo kung kumikita pa ba ang mais farming industry. Ngayon, sa aking sakahan ay nagpunla tayo ng mais ng 4 na gatang. At yung ating ginastos dito mga ka-dreamers ay umabot ng 25,000. 10,000 sa material cost. Tapos sa labor cost yung 15,000. Ayan, kung mapapansin ninyo, yung ating mais ay talagang maganda yung kanyang tubo hanggang sa namumulaklak na. Ang ganda, di ba? Ngunit pagdating dito sa maturity date niya ay sinimula namang atake ng mga peste. Number 1 yung daga, ayan, inisa-isa, walang iniwan. Pinili pa yung malalaking puso ng mais. Pangalawa, yung unggoy naman yung umatake. Inuupuan nila sa puno ng niyog at nagdadala pa sila doon sa ating munting kinukumpuning area. Doon sa malinis na, doon sila kumakain. Mahigit 2 po yung unggoy na naririto sa ating munting sakahan. At ito na nga, dumating na tayo sa punto na nag-harvest na tayo. Ayan, kung mapapansin ninyo ay nariyan na sa ating bakuran, sinisimula ng linisin ng aking mga pinsan yung ating hinarvest na mais. 3 araw kami nag-harvest dito mga ka-dreamers, kasama na yung paglilinis. 3 din kami rito magpipinsan, nagtulong-tulong. Yung ating mais ay talagang kakaunti yung dumating sa ating kamalig. Halos 20% na lang yung nabalatan. Sa makatuwid at sa matutal, yung ating mais kapag may proseso na ito mga ka-dreamers ay aabot lamang ng 500 kilos yung kinita natin dito sa ginastusan natin ng 25,000. 500 kilos times 22 per kilo yung pamilihan sa merkado ng mais na hindi pa naiproseso, hindi pa naipagiling. Ayan yung masaklap dyan. Ngayon, 500 kilos i-times natin ng 22 ay aabot lamang siya ng 11,000. Sa makatuwid, yung ating material cost ay nagkakaroon ng recovery. Ngunit yung ating labor cost ay wala na. TY. Thank you. Yun yung masaklap sa buhay ng mga ordinaryong magsasaka. At kung magtatanong kayo, dahil meron naman tayong ayuda sa Department of Agriculture kung napa-insured ko yung aking maisan. Hindi na. Dahil sa abala masyado. Medyo maliit lang yung porsyento na makukuha natin kapag nagpa-insured tayo ng mais. 10% lamang kahit na malaki yung damage sa iyong maisan. Ang tawag dito ay alalay, ayuda sa ating mga magsasaka. Ngayon, mawawalan ba tayo ng pag-asa? Tayong mga magsasaka na patuloy tayong umaasa sa ating mga sakahan. Hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa. Sa katunayan, ako noon, first option ko ay yung pagpupunla ng iba't ibang crops para kumita kaagad. Yung mais, luya, at saka bisol. Secondary lamang yung niyog. Pero ngayon, hindi na. First option ko yung pagpupunla ng niyog. Ayan, kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, yung ating niyog nasa gitna ng ating maisan ay umaalagwa na. Bakit kanyo? Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod pang mga taon. Kaya mas mainam, mas maganda ay pupunuin muna natin ng niyog yung ating munting sakahan, saka natin isusunod yung iba't ibang crops. Ito yung aasahan natin sa tamang panahon. Sa kaalaman ng lahat, yung ating ipinunlang niyog dito sa gitna ng maisan ay talagang naka-align. First option natin inuna natin
inilagak yung mga puno ng nyog dito sa gitna ng sakahan na ito bago tayo nagpunla ng mga mais. Yan na, lagpas taon na yung puno ng nyog. So ang nyog, kapag malagaan natin, kapag tuloy-tuloy yung pagsasaka natin dito, yung fertilizer na naanod ng ulan ay hindi masasayang. Napupunta dito sa puno ng nyog. At yung nyog natin ay umaalagwa. Sa kaalaman ng lahat, yung nyog, 8 taon ay pwede nang mapakinabangan. Magsisimula na po siyang mamunga. Yung ating nyog na ipinunla dito mga ka-dreamers ay native. Dahil sa ang native ay tumatagal ng matagal na panahon. More than 100 years ay nanatili po siya. Hindi po siya alagain. Ayan yung nakakaganda sa native. Kaya tayong mga ordinaryong magsasaka, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kundi pag-isipan natin ng maigi, yung planning, ika nga, yung gagawin natin dito para meron tayong aanihin sa tamang panahon. Kasabay na rito yung ating retirement time na meron tayong madudukot. Ayan na. Praise God. Kahit pa paano, hindi man tayo pinalad sa iba't ibang crops, ang mahalaga, yung mga puno ng niyog ay nagsisimula ng umalagwa sa ating munting sakahan. Hindi po ako nang hihinayang sa 15,000 na ginastos ko sa labor cost. Dahil yung iyong mga pananim ay umalagwa dahan-dahan. At sa hinaharap ay meron tayong iintayin. Yan, yung mga puno ng niyog na yan ay yun yung malaking pag-asa natin sa hinaharap. Kaya sana sa mga ordinaryong magsasaka, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Although laging negatibo yung ating kinikita sa tuwing season ng pagsasaka, gagawa po tayo ng alternatibong pamaraan para kumita. Ito tulad nito, yung niyog. Depende po sa lupain or sa inyong pananaw kung alin yung mas magandang ipunla. First option. Pero sa akin, mas maganda yung niyog dahil sa talagang all around yung niyog mapapakinabangan. Bukod sa riyan, sa tamang panahon ay tataas po yung presyo ng kopra. Ayun na, thank you Lord. Sana tulungan nyo pa rin ako sa aking mga video dahil sa hindi lamang dito sa pagsasaka yung mga video na ibabahagi ko sa inyo dahil sa meron talaga akong layunin dito. Ang maibahagi sa inyo yung aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia. Siguro ito yung plano ng Diyos na talagang magsumikap muna, magsaka ng hindi din kayo mawawala ng pag-asa kapag naibahagi ko sa inyo, may ihayag ko sa inyo yung mga pangitaing panaginip tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. 32 dreams na itinala natin mula pa noong 2007 hanggang 2022 sa Metro Manila. Natapos na natin i-review lahat yon. Kulang na lamang yung pag-recording filming natin at yung ating animation planning para mas maunawaan ng mas nakakarami yung ating mga pangiting panaginip ayon sa Biblia. Kaya tulungan niyo po ako, share po natin yung video ko. Sana mamonetize tayo kahit papaano. God bless at salamat po sa inyong suporta. Thank you Lord. Ito na.